3, 2, 1. Are you ready? Good day Kaibonatics! So welcome back po sa ating YouTube channel. So for today's vlog mga Kaibonatics ay papakita natin yung mga binibreed nating mga kalapate na ating isasali sa susunod na South Derby Race. So sana umabot itong mga inakay na ito at magamit natin sila sa darating na race sa susunod na South Derby Race. So tara silipin natin sila at pakita ko rin sa inyo yung yung inaayos nating kulungan nila kasi gagawa tayo ng loft para sa mga flyers na binibreed natin. Yung mga inakay na poproduce nila nalalagyan natin ng club ring ay doon natin ilalagay. So dapat nasa taas siya para mabilis na makita ng mga ibon. Mas maganda kasi yung pag may loft ka nandun sa taas sa taas ng bubong. Yung nga lang mainit. Pero tayo na lang gagawa ng paraan paano natin maglalagay tayo ng space para tambayan natin, para naman habang nag-aantay tayo kung sakaling makasali na tayo sa karera ay hindi naman tayo masunog sa araw. Tara silipin natin mga Kaibonatics. So ito na mga Kaibonatics yung ating breeder na naglalabas na nakapagpapisa na ng kanilang ng kanilang inakay na ating gagamitan at sisingsingan ng club ring. So ito na dalawa. Silipin natin. Yun. Ito na sila. Ayun ang tapang. Ang tapang nung anak ni ni Pogi. Yan. So yun pala yung anak nila Kaibonatics. Dalawang napisa. So bali ito yung inaabangan pa natin Ito yung pinakamatanda akong kalapate. Ayan. Ayan, tapang din yan. Ayan adik din manuka. Sobrang tapang nung yung mga yan. Ayan sila. So bali ito line breed na to Kaibonatics. Bali apo niya na itong babae dito. At ito yung galing dun sa aking kaibigan sa Paco, Manila, kay Jen Manalo. Bali na-acquired niya yung mga ibon niya dun sa champion na si Rickson Asilum ng PHA. So dito naman yung yung mga nauna nating na painakay. Anak naman nung isa nating rito, breeder. Kaso hindi sila nasingsingan ng club ring kasi late na ako nakabili nung club ring. So bali commercial ring lang ang nilagay natin dito. Ayan sila, matatapang din. Ayan yun. Grizzle. So ito pa yung iba kong breeder Kaibonatics. So bali yung mga lalaki dito, itong mga grizzle. Bali magkakamag-anak lang talaga yung mga yan. Mga line breed. Ayan. Bali itong grizzle na to galing sa lahi ng ni Louis Chu. At pinares dun sa Biberman na line, mga old line ito mga Kaibonatics. Bali itong blue bar na to galing lang din sa sa swap dun sa mga manok natin. Sinop natin ng babaeng kalapati. Bali pang karera din, sana susubukan lang natin. Vandenbroek daw to.
Subukan natin baka sakali. So bali Vandenbroek din naman itong ano eh, itong grizzle natin dito. So ito pa yung iba nating breeder kay Banatics, oh. Susubukan natin. Bali kasalukuyan sila nagbibreed ngayon, sana mangitlog na rin sila at makahabol dun sa singsing na kinuha natin o binili natin sa club. So ito pa yung iba kay Banatics, oh. Ayan, may itlog ng isa. Ayan. Breeder din yan, galing dun sa ano, mga sinop nating manok. Susubukan natin sa karera baka sakali. So ito naman kay Banatics, yung ano, bali ito yung pinakalola ng ating mga old line na galing dun sa kaibigan natin sa Manila, Paco, Manila. So bali itong ipaparso sa kanya ay Jermaine Imbrek. Bali susubukan din natin yan, yung lahi nila. So bali ayan kay Banatics, inaayos ko ngayon itong ano, itong kulungan nila. So bali pinapatibay natin yung foundation. Palit tayo ng lumber dito, wood lumber, para pag nabubungan na natin, sa ibabaw natin ilalagay yung loft na ating gagawin. So kaya wala siyang ano ngayon, wala siyang bubong, inaayos natin. So pinalitan natin yung mga kawayan. Kailangan talaga matibay kasi bakal yung ilalagay natin na loft sa taas niyan. So ito po kay Banatics yung materyales na gagamitin natin sa ating loft na gagawin. Bali screen, steel matting. Meron pa dito. Ayan, nag-recycle muna tayo ng mga bakal kay Banatics. So yung luma naming gate, bali kinuha ko muna yung maayos pa ito to. Mga bakal na mahaba. Ayan. Yan yung gagamitin nating ano, pang skeletal framework ng ating gagawing loft. So ito naman kay Banatics yung ating ring, yung club ring na ating binili. Bali club name niya ay BBC. Ito BBC 2025. Nakalagay SDR, South Derby Race. So pang South. Bali tatlo lang muna kinuha ko. Bali susubok lang tayo mga kay Banatics. Bali ito yung first time natin na sasali sa ano, sa club talaga. First time natin sa sarili natin, oh, ako mag-isa na ano, yun nga, sasali. First time natin sumali. First time din natin na maglipad, papalipad tayo. Kasi dati kasama ko lang yung kaibigan ko sa Paco. Bali siya yung sumali sa race. Ako lang yung parang ano sa kanya. Parang tumutulong sa pagfinance nung ano, nung karera. Yung pamasahe ng kalapate, yung mga pagkain ng kalapate, para just in case na manalo yung kalapate niya ay magkaroon tayo ng ano, ng parte. Sa kasamang palad, hindi siya pinalad nung mga panahon na yun, kaya naman ano, olats. Pero sana this time ay makapag-produce tayo nung ano, nung champion sana, matitibay. So bali nakita ko naman yung mga ano nun, nung mga kalapating yun, yung mga na-acquire natin. Ako naman na yung mga kamag-anakan nun dun sa kaibigan natin ay nananalo naman. So bali ito pa yung isang club Cosa. Ayan, oh. Kumuha ako 4. So mahal kasi itong ano, sa BBC, nasa 150 isa. Tapos ito naman sa Cosa, 100 pesos each yung ring. Ito yung ring ng Cosa, South Derby Race. So pinagbentahan pa rin ako ng mga coordinator. Sana umabot yung ano, yung mga yung mga inakay na yun. Sana ano, yung edad nila ma-qualify dun sa ano, sa edad. Kasi sabi nung ibang mga ano, ibang mga fanshare, malalaki na yung mga ano nila, nasa 4 months na. So ahead silang nakakuha nung nakabili na nung mga ring. So ahead din sila nakapag-breed. So kaya naman malalaki na yung mga ano nila ngayon, mga inakay nila, na isasama sa karera sa susunod.
Bali continuous breeding natin ngayon. Bali mag-i-stop lang tayo pag nakumpleto na natin tong mga isasali natin. Bali mga 7 pieces lahat. Pagkatapos pag dumating na o lumabas na yung pang north sa next north race, ay kukuha rin tayo ng ring para makasali rin tayo sa susunod na north. So bali itong mga ibang ring dito, ito yung ring supposed to be nung sa pang Sun Conure natin ito. Kasi ito pa rin yung mga ring ng ating mga African lovebirds. Ayan, mga naka-personalize na ring. So bali pag nagka-budget tayo, ay papagawa rin tayo ng ring na personalized na pangkalapate naman. Lagyan natin ng Ren Ibonatics para naman pogi yung ating yung mga ring ng ating mga isasama sa karera. Ayun. So ito nga pala kay Ibonatics yung aking booklet noon nung nasa Manila pa kami. So bali dito yung guide sa pagbibreed o pag-aalaga o pagkakondisyon ng mga kalapate. Itong book na to. So bigay sa akin to eh. Ayun, dito naman nandito rin yung kay Ibonatics yung mga ito yung kaibigan ko, yan si JN Manalo. So bali yun nga yung mga ibon niya, mga kalapate niya pang karera. Ayan yung mga nagiging award nung ibon niya. So bali nakaka second place siya Santiago Isabela North Summer Race. Ayan speed 1169 ang speed. Ayan siya. So member din ako dito sa Pigeon Sports Unlimited, pero hindi ako nakapaglaro ng ibon kasi kulang tayo sa budget nung araw. Member lang tayo pero hindi tayo nakapaglaro. So dito pa lang sa Pampanga ang ating first time na sana makasali tayo, magkaroon tayo ng budget para sa karera. So ito pa yung iba niyang certificate. Ayan, nung 2012. Ayan, PHA first place, Ilagan Isabela North Summer Race. So bali binigyan ako ng copy nitong kaibigan natin ito, si JN Manalo, para meron tayong reference na yung ating mga na-acquired na ibon sa kanya ay mga nagpapanalo. So nasa sa atin na yun paano natin kondisyon yung mga ibon para tayo naman ay makasubok na manalo. Ito pa meron siyang 4th overall champion. Gali inilipad din sa Santiago Isabela Tuguegarao. So meron siyang 9th place. So 2012 din yan. So marami siyang award. Sa madaling sabi, marami siyang award na nakokolekta dito sa mga ibon niya. Ito pa number 10th lap champion sa PSU, Pigeon Sports Unlimited. So ito yung club talaga na sinalihan namin. South Derby Race siya 2013. Ayan, galing galing ng mga ibon ni ng ating kaibigan ni JN Manalo. So lahat ng yan nakuha niya yan o na-acquired na rin niya yan dun sa player ng PHA na si Rickson Asilum. So bali sumalangit na bali wala na pala si Rickson Asilum. Bali nakita ko lang sa vlog na matay na pala siya. So bali lahat ng mga ibon nun na ginagamit ay binenta na lahat ng kanyang asawa. So bali for sure itong si JN Manalo, dahil fan na fan siya ni number 1 fan yun ni Rickson Asilum kaya kumuha ito malamang si JN Manalo kay Rickson Asilum dun sa mga in-out o yung mga binentang mga breeder ni Rickson Asilum na lahi ng mga champion din, kasi PHA player yun for sure kumuha siya ulit dun. Hopefully pag nakagawi tayo ng Manila makabili tayo kay JN Manalo. Yan. So ito yung mga preparation, training,
Talagang tinabi natin tong ganitong mga mga booklet para pag tayo nang naglaro, yung makabuo tayo ng sarili nating sistema na magagamit natin sa karera. So hanggang dito lang muna kay Bonatics. So abangan nyo ulit ang ating susunod na vlog. Thanks for watching.